lahat po ng mga taga-subaybay ng programa ng Bread of Life. Muli po, narito po ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, maalab na nagpapaabot ng pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. At tayo po ay mayroon pong live streaming sa ating pong programang Bread of Life. Kaya lang po, tayo muna po ay magmuni-muni habang pinakikinggan natin ang background ng awiting ito, ang tanging alay ko. Yes, Lord. At tayo po ay dumako po sa ating pahimukas na panalangin sa wagang ito. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, kami po ay lubos na nagpupurit, nagpapasalamat na pagkalipas ng ilang araw na kami po ay walang pagsasaimpapawid ng programang Bread of Life, ay muli po ninyong ipinahintulot na kami po ay magkaroon muli ng programang ito. Na kung saan sa pamagitan ng programang ito, marami pong mga kababayan namin ang nabibigyan ng encouragement, ng init at sigla sa pananampalataya. Salamat Panginoon sapagkat kami po iningatan mo sa trahedyang nagdaan sa malakas na bagyong Ruli. Bagamat mayroong pinsala na nangyari sa aming power supply, salamat na muli itong naibalik at kami po ay muli malaya na magsasama-samang muli sa programang ito upang pagsaluhan ang iyong salita, ang salita na nagbibigay buhay at sigla sa amin. Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pagdapatin po ninyo kami, anuman ang aming sala, anuman ang aming mga pagkukulang na nagawa, sa lihiman, sa hayag, kung kami natagpuan mong nagkasala. Patawarin mo kami, Panginoon, at gawin mo kaming karapat-dapat sa amin pong pagsasalo-salo, sa amin pong pagbubulay sa iyong mga salita. Gawin mo kaming karapat-dapat na tumanggap ng mga banal na mensahe na nagmumula sa iyong salita sa pamagitan po ng iyong lingkod na ginagamit. Dalangin ko, Panginoon, na samahan po ninyo ang amin pong pagsasaimpapawid na ito at patuloy na udyukan ang marami naming mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan na muling magbukas sa amin pong live streaming para po kami ay magkaroon ng malayang pag-aaral, pakikinig sa mensahe mo. Lord, i-bless po ninyo kami. Bless po ninyo kami physically, financially, and spiritually sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Pagpalain po ninyo kami, Panginoon. Salamat, purihin na wala di ikaw, Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Salamat, Sister Edita Almasol, Sister Merna Tipasi, na kayo po ay nandiyan at naka-online na para samahan po ang programa na naghahatid ng buhay at sigla sa lahat ng mga nandulupaypay na kaluluwa. Purihin ang Panginoon at tayo po ay magpaabot ng ating malab na pagbati sa lahat po ng ating mga kababayang mga Bicolano. Marhay na aga sa Indogabos. Tayo po ay medyo nakakaranas pa ng matinding hangover ng bagyong Ruli na humambalos po sa atin nitong mga nakaraang araw. At dahil nga po sa bagyong Ruli, tayo po ay ilang araw din po na hindi nakapag-ere ng ating programa dahil po sa nawalan po kami ng electrical supply at alam po naman ninyo yung ating mga wifi signal, internet ay nakadepende po yan sa kuryente. At bukod po sa roon ay talaga pong napakahirap po ng signal kahit po sa data connection dahil siguro po may mga ilang naging damage po sa ating network connection. Pero salamat po dahil sa tayo ay biniyayaan ng Panginoon na ngayon ay makapag-eri ng ating programa dahil po pumunta ho tayo, hindi pa po talaga lahat ng lugar po sa Kabikulan ay mayroon na pong kuryente. So pumunta lang po tayo sa isang lugar na maaga pong nabigyan ng supply ng kuryente.
At salamat naman po sa Panginoon sapagkat ang tahanan, ang pamilya Dawi po ay lagi pong bukas para po tayo ay tanggapin at tinatangkilik po ang ating programa. At salamat sa Panginoon sapagkat may mga tahanan at lugar na inihanda ang Diyos para po tayo po ay makapagpatuloy sa ating programa. At siguro po ay basta po may signal ay magtutuloy-tuloy na muli ang ating programa. Purihin po ang Diyos. So sa mga kababayan ko pong mga Bicolano, medyo alam ko po yung mga nawalan ng tahanan, yung mga tinamaan po na grabe po ng bagyong ito, yung dinaanan po ng mata ng bagyong ito, yung parte po ng Catanduanes, parte po ng Albay, Camarines Sur, ay talaga pong hindi lamang po luhaan, kundi talaga pong sila po ay masasabi nating nalumpo ang buhay. Alam ho ninyo, pag sinabi pong nalumpo ay yun talaga pong lugmok na lugmok, at sa panahon ng pagkalugmok talaga pong diyan po natin makikita yung totoong mayroong pusong nagmamahal at nagmamalasakit. Diyan po natin makikita yung totoong Kristiyano, dahil marami pong mga tao nabubuhay sa sarili lang nila, wala akong pakialam sa mga tao na nakakaranas ng trahedya. Pero salamat po sapagkat alam ko po na kayo po ay nariyan at nananalangin po at handa pong dumamay at sumuporta lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Mga kababayan kong mga Bicolano, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Mayroong Diyos na laging handang umabot sa panahon ng ating pagkalugmok. Mayroong Diyos na handang magpalakas sa panahong tayo ay nanghihina. Sa panahong tayo nawawala ng pag-asa, mayroong Diyos na paghuhugutan natin lakas para po huwag mawala ang ating pag-asa. So mga kababayan kong Bicolano, talagang kayo po ay aking pinagtutuunan ng isang maalab na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon. So sa lahat po ng mga iba pang mga lugar na labis na nasalanta ng bagyo, tayo po ay huwag hong mawala ng pag-asa. Magtiwala tayo sa Panginoon, dahil ang nagtitiwala sa Panginoon kailanman ay hindi mabibigo. Yan. So batiin po natin ang iba pa nating mga kababayan sa dito po sa Calabarzon area. So alam ko po na hindi man po malakas ang tama ng bagyo o ng hangin, ay malakas po ang baha lalo sa mga mabababang lugar diyan po sa area po ng NCR, diyan po sa Metro Manila, especially po sa Malabon. Naku po, parting Bulacan, Quezon City, marami pong mga bababang lugar na siguro po hanggang ngayon ay malubog pa po ng tubig. At dahil po mayroon pong kasunod na bagyong Sione, ang pag-ulan ay tuloy-tuloy po at nararanasan po sa maraming lugar dito po sa parte po ng NCR. Kasama na rin po kaming mga taga Bicol. Sa lahat po ng area po ng Luzon ay matindi po ang talagang nararanasan na mga pag-ulan at pagbaha ngayon. So ganun pa man ay tayo po ay magsasayang papawid ng ating programa kahit na po tagbagyo, at talaga pong kami man po at ako po ay walaki din po yung damage po sa akin pong resort. Bagamat ganun po ang nangyari, tayo po ay hindi nawawala ng pag-asa sapagkat may Diyos na handa pong kumalinga, sumuporta at tumulong po sa atin. At sa iba pa pong mga kaibigan po natin, dyan po sa parte po ng Palawan, dyan po sa parte ng North Luzon, ay maalab na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga taga-Bisaya, maayong buntag sa tanan. Saan man kayo naroon ngayon, sa iba't ibang dako at lugar ng Kabisayaan, maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Purihin natin pasalamatan ng Diyos sapagkat muling sasayang papawid ang programa ang Bread of Life. Kaya din sa lahat ng mga taga Mindanao, dyan po sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, at sa marami pang lugar, dyan po sa General Santos City, Sarangani Province, Cotabato City, Sultan Kudarat, at dyan po sa parte po ng Zamboanga, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Batiin na po natin hanggang Hulusulo sa buong Kamindanawan po.
maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Sumayong buntag sa tanan. So, ako'y minsan pa na nagbibigay ng encouragement sa bawat isa na huwag tayong bibitaw anuman ang mangyari, kapit lang tayo kay Lord. Huwag tayong manghawakan sa kasabihang ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Pag ikaw anak ng Diyos at Kristiyano, kung ikaw ay nagigipit sa Diyos, ikaw ay lalapit at sa Kanya ay mangugyapit at hindi Kanya pababayaan. Yan. So, ngayon po, mga mahal kong mga tagapakinig, ay magsisimula po tayo sa atin pong pangangaral at pag-aaral sa salita ng Diyos. Salamat kay Sister Rosalinda Anyanebo ng South Korea na ikaw ay nandyan at naka-online na at sasamahan kami sa pagsasayin-papawid ng programang ito. Yung iba po siguro ay inakala po na hindi pa po tayo makakapagsayin-papawid ng programa dahil nga po sa nagdaang bagyo ay maaring late na po sila magigising at hindi ho nila pinaghandaan ang maagang pagising. Pero kahit late po, kayo po ay aking papasahan ng video ng atin pong live video na atin pong live streaming na ito. At makakapakinig po kayo kahit kayo po ay late na. Salamat din kay Pastor Lawas na nakabukas na ngayon. Yan po ay sa Mindanao, Davao City. Purihin ang Panginoon. At salamat na tayo po ay muling nakakapagsampawid ng ating programa kahit po marami tayong mga inaalala, marami tayong inaasikaso. Ngayon nga po may mga gumagawa po sa aking resort, pero iniwanan ko po at hindi ho tayo nakapunta po doon sa pamagitan lang po ng ating cellphone communication ay nagpapatuloy naman po ang ating mga pagpapatrabaho para po sa mga ginagawang recraft at kumpunihin ang mga parte po ng seawall na labis na damage. Pero gayon pa man, salamat po sa pagkakataong ito na muli po mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. At gusto ko pong balikan ang aklat ng mga gawa dahil doon po tayo nagtapos at ilang araw din po na hindi ho tayo nakapagsahimpapawid ng ating programa. I think mga 5 days yata tayo. Gusto ko po na muling balikan yung napakahalagang scripture na akmang-akma at kumbaga sa napapanahon na ito po yung ating pag-usapan dahil po sa sunod-sunod na mga bagyo. At pagkatapos po ng malakas na bagyong Rolly at mayroong paparating o kasalukuyang bagyo na Shuni at mayroong pa pong mga bagyong darating at iba pang mga kalamidad o trahedya, ang ganda ho ng talata ng Gawa 4, 11 at 12. So, alam mo ninyo, sabi ko nga dapat kabisado po natin ito. Kasi malaki po ang kaugnayan nito sa ating buhay pananampalataya. Na ito po'y lagi po nating i-meditate, lalo na po kung ano yung mensahe nakapaloob sa mga talata. Dahil po talaga pong very powerful po ito pong word na ito na sinulat po ni Lucas sa aklat ng mga gawa. Sabi po dito, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Bakit ho ito ang mga talatang ating pagbubulayan at ito po yung napakahalaga na talata na sabi ko dapat kabisado po natin. Sapagkat ito po ang masasabi nating pinakatungtungang talata kapag po ang tatalakaying paksa ay patungkol po sa tinatawag na Christian Foundation o ang pundasyon sa buhay Kristiyano. Ayan. Ngayong tagbagyo at maraming kalamidad ang nangyayari, chicken po natin ang ating pundasyon. Baka po
tayo ay hindi na naka-layout na maayos o hindi na po tayo nakabaon sa matibay na pundasyon. Na kung saan po ay sa paksang ito patungkol po sa Christian Foundation o pundasyon ng Kristiyano ay mahalaga na tayo ay mayroong sapat na pagkaunawa sapagkat ang mga huling kapanahunan at itong panahon na matindi ang mga dumarating na kalamidad ay makikita kung talagang saan nakatayo ang iyong pananampalataya. Nakapundasyon ba yan kay Kristo o nakapundasyon sa buhanginan o nakapundasyon sa marupok na pundasyon? Salamat po sa talatang ito ng Gawa 4:11 at 12 na dito po ay maintindihan natin, ma-check po natin ang ating mga sarili kung tayo po ay talagang na kay Kristo. Sabi po ng bahagi ng kasulatan, para po sa kaalaman ng lahat, sa atin pong pinaka-mentex na pag-aaralan ngayon ay si Jesus ang batong panulukan o tinawag na batong pundasyon. At siya din ang tanging pangalan para po sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi ang reliyon, hindi ang organisasyon, hindi ang mga santo, santa, kung sino-sino pang mga tao, kahit na po sila ay pinuno pa ng pinakamalaki at mayamang relihiyon, ay hindi ho sila ang pundasyon. Ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay ang ating Panginoong Hesukristo. At kung ang isang tao ay hindi nakapundasyon sa tamang pundasyon na tinawag na batong pundasyon, magigipong marupok, magigipong mabuhay, magigipong mahina ang ating buhay. Sapagkat ang tao na nakapundasyon ang kanyang pananampalataya sa kapwa-tao, ay sabi po ng Jeremiah 17 verse 5, sumpain ang tao na itiniwala ang kanyang sarili sa kapwa-tao. Sapagkat ang tao ay may kamatayan, may hangganan ang buhay. At kapag ka ang pundasyon ng iyong buhay ay nakasalig sa iyong kapwa-tao, hindi lang po magiging sumpa ang iyong buhay, kundi ikaw po ay tuluyang mawawala ng pag-asa. Ikaw po ay babagsak. Ikaw po ay manghihina. Bakit po? Anumang bagay ng mundong ito, kapag sinaligan mo ng pundasyon mula sa tao, ari-arian, kabuhayan mo o negosyo, mga koneksyon mo, kahit pa sabihing mga relatives mo, gaano mang ka-impluensya, kahit na po sila may pera, hindi po sila pwedeng pagsaligan ng pundasyon o paglagakan mo ng iyo pong tiwala at pag-asa. Bakit po? Kapag sila po ay namatay, at diyan nakasalig ang buhay mo, ay di patay kang bata ka. Mawalan ka ng pag-asa. Sinasabi ng iba, hindi, ang pag-asa ko yung mga magulang, yung anak ko. Ang pag-asa ko lang yung mga anak naman, yung magulang ko. Ang pag-asa ko lang yung mga kapatid ko na may pera o may kaya. Ang pag-asa ko lang ay yung kaibigan ko na umaalalay sa akin. Ang pag-asa ko lang ay si sister, si brother. Ang pag-asa ko ay si pastor. Ang pag-asa ko ay ang aming leader, ang aming presidente, o ang gobyerno. Nako, pag yan ang sinaligan mo ng iyong pag-asa, ikaw na ang pinakakaawa-awang tao dito sa mundo. Bakit po? Bakit po? Ano ho ba ang ating makikitang bersikulo na nagsasabing ikaw na yung pinakakaawa-awang tao pag diyan mo isinalig ang pag-asa mo sa mga bagay, mga tao, mga material na bagay o mga sabihin natin connection o trabaho, kapag po bumagsak ang atin pong pinagsasaligan, hindi ho tayo makakabangon kasi po lahat ng bagay sa daigdig, maging tao, maging ari-arian at pera ay lilipas at mawawala. Ayan, kaya sabi ko nga, kung sa tao po nakasalig yung pag-asa natin, namatay yung tao, wala na pala tayong pag-asa. Diba?
sa kaibigan natin ay kung tayo po ay nilayuan. Minsan po ay hindi naman sa lahat ng oras ay okay ang isang kaibigan. Nagbabago ang tao. Tao yan eh. Kaya pag yung nakapundasyon ang iyong buhay, bagsak ka talaga. Hindi rin pwede sa mga kapatiran. Mga kapatiran minsan ay may mga iba-iba ding mga kinakaharap na problema. Kaya pag inasahan natin sila at sa kanila natin isinalig ang ating pag-asa, at yan ay namroblema, yan ay bumagsak, bagsak din po tayo. Kaya hindi po talaga pwede sa kapatiran. Talagang walang iba. Tama yung sinasabi ng Gawa 4:12. Nasa sa isang pangalan lamang ang safety ng bawat tao. Kaligtasan natin, hindi lang sa pisikal, sa pinansyal, sa lahat ng aspeto ng buhay, spiritual na aspeto. Talaga pong na kay Jesus lang ang pag-asa nating lahat. Siya ang matibay na pundasyon na pwede nating pagsaligan. Ang sabi nga dito sa 15:19 ng aklat ng unang Korinto, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakaawa-awang tao. Ayan. Checkin natin mabuti. Ano yung sabi? Kung ang pag-asa natin ay para lang sa buhay na ito, ibig sabihin, doon tayo umaasa sa mga kasalukuyan na mga nakikita natin. Sabi ko nga, kahit na tao, relatives natin, o sino pa man, hindi natin pwedeng saligan ng ating pag-asa. Ang pag-asa natin dapat ay tanging kay Kristo lamang. Kaya, sa Kanya po tayo sumalig, sa Kanya po tayo sumandal. May awit nga, si Kristo ang sandigan, di magigiba, mas matatag pa sa kabundukan. So, ang kabundukan po ay pwede pong mag-landslide kapag ulan ng ulan. Ang kabundukan po ay minsan po, lalo na sa panahon na nagkakaroon po ng tinatawag na pagkukwari o kaya po ay may mga bundok po na binubuldos, minsan ginagawang subdivision, pinapatag, natitinag po ang bundok. Diba, doon po sa lugar po ng Hong Kong, nung gawin po yung airport, ay maraming bundok po yung kinuna ng lupa. At dito po, maging sa atin po, dyan po sa MOA, marami pong mga kabundukang kinuna ng lupa at ginawang panambak, natinag ho ang bundok. So, kaya si Kristo mas matatag pa sa kabundukan, hindi ho magigiba. Dahil siya po ang batong saligan, siya po ang batong pundasyon, siya po ang batong buhay na hindi basta po masisira. Kaya po, ngayong panahon ito, isalig natin ang ating buhay sa tamang pundasyon para po manatiling matatag at matibay po tayo, mga kaibigan at mga tagapakinig ko. So, mayroon pong 4 na tukod na pinakahaligi natin para po hindi po tayo manlupaypay, manghina at bumagsak kahit na po sunod-sunod ang mga bagyong nadating. Kahit na po mayroon pang pandemic. Iyan nga po yung nakakaalala po at nakakatakot po. At talaga pong nagiging dahilan na marami po yung nanlulupaypay. Dahil may pandemic na, sabi nga hindi naman talaga pandemic, kundi pandemic, na pinagplanuhan na hindi maganda ang isang katauhan, hindi na ho kasi sa isang bansa lang ito, worldwide po ito, na tayo po ay makontrol at iba't iba ang mga ginawa sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng tinatawag na coronavirus ay nagkaroon po ng pagkokontrol sa tao. Hindi na ho tayo malayang magbiyahe kung walang travel pass. Hindi malayang pumunta ng palengke nang hindi po tayo nakamas, hindi po tayo naka-facial. Diba? Hindi ho tayo malayang pumunta sa mga department store, pumunta sa mga bangko na hindi ho tayo sumusunod sa mga health protocol na sinasabi. At marami pang mga tsetche-boretche ngayon na nagpabago sa dating malayang pagkilos natin. So, sa panahon ng pandemic, ay nakakalungkot isipin
na tayo ay tinatama ng sunod-sunod na bagyo at wag po kayong kampante kapagkat yung mga lugar po na nananahimik ay sasabihin nila, okay lang, bahala kayo kung kayo ay tamaan ng mga trahedya at bagyo. Iba-iba po ang panahon. Malay po natin. Yung Mindanao nga po, na bihirang-bihira daanan ng bagyo nung rumagasa yung bagyong Pablo, isang katutak ang namatay dyan sa may Compostela Valley. Minsan hindi po natin alam. Wala naman pong bagyo na madalas na dumaraan dyan sa Mindanao, pero sa lindol naman. Diba? Nung nakalipas na taon ay hindi mabilang na lindol ang rumagasa dyan sa Mindanao. Kaya iba-iba po yung kalamidad natin na dumarating. Kaya hindi po tayo pwedeng magpaisi-isi. Checkin natin ang ating mga sarili kasi kung hindi po tayo nakasalig sa matibay na pundasyon, manlulupay-pay po tayo, manghihina po tayo. At doon naman po sa mga kababayan namin, mga kaibigan namin, nasa abroad, hindi naman ninyo masabi, dyan maaaring walang bagyo. Dyan po sa Korea ay tayo po ay nakapunta dyan ang mga nakaraang mga 2 years na po. At nakita ko po yung takbo ng buhay ng mga tao dyan. Wala naman pong dumaraan talaga o sabihin natin madalas na katulad yung sa Pilipinas na dumaraang bagyo. Pero yan po ay lagi pong may winter at hindi lang po yun. At di ho natin alam minsan yung mga posibleng mangyari sa mga darating na panahon. Pagkat walang nakakasiguro ng araw ng bukas, ang itinakda ng Diyos na magaganap sa huling panahon ay magaganap, hindi yan mapipigilan. At di natin pwedeng sabihin yan ay sa Pilipinas lang. Pagkat kayong mga nandiyan sa Korea, o nasa ibang bansa na wala pong dumarating na mga trahedya, sabi nga nung isa kong kaibigan na nasa New Zealand, ito ikang paglaganap ng pandemic ay ang domino effect nito ay pang buong mundo. Kasi kahit nandito kami sa abroad, ay hindi maiwasan ay mga pamilya, kaibigan namin dyan sa Pilipinas, ay humingi ng saklolo dahil sila ay talagang nakakaranas ng matinding kahirapan dahil may mga nawalan nga ng trabaho at hindi pa malaya kahit sa mga pagbibiyahe at wala po tayong mga biyahe po sa atin pong mga pampublikong sasakyan na pamprobinsya. So ang dami pong mga hindi magandang epekto ito o mayroon po itong mga epekto na talaga pong magpapahirap sa tao at yung mga kaibigan natin kahit nasa abroad, kawalang konsensya naman nila na tiisin nila yung kanilang mga kababayan. Tiisin nila yung mga kapatiran, mga kapatid sa pananampalataya na talagang nakakaranas ng matinding kahirapan at kagutuman. Lalo na po yung mga napinsala ng sunod-sunod na bagyo. Kahit na po nasa safety lugar kayo, hindi pwedeng, wala sila, buti safety ako, magandang kinalalagyan ko dito sa abroad. Hindi po pwedeng ganon. Kasi paano mo masasabing may pag-ibig ka sa iyong kapwa, lalo na sa iyong mga kapatid sa pananampalataya, mga relatives mo kung wala kang pakialam, napakawalang konsensya mo naman na kung nawala ng bahay, nawasak ang tirahan, at wala nang matulugan yung iyong kamag-anak, yung iyong kapatid, yung iyong kaibigan, yung iyong kababayan, patay malisya ka lang. Malaki din pong pananagutan po pagdating ng araw kung tayo po ay hindi naging responsable sa ating kapwa na nangailangan ng tulong. Naging patay malisya po tayo. Dahil sabi ng Panginoon, nung ako ay magutom, ako'y inyong pinakain, ako'y hubad, ako'y inyong pinaramtan, walang maisuot, ako'y inyong pinaramtan, walang matuluyan, ako'y inyong pinatuloy, o pinagmalasakitan sa panahon ng kagipitan at kahirapan. Sasabihin nga, kailan nangyari yon? Di ba? Mateo 25, verse 31 at the following verse. Sabi nung mga matuwid, kailan po nangyari yon? Pag ginawa ninyo sa mga abang tao at sa aking mga kapatid, sa akin ninyo yan ginawa. Ibig sabihin, pag minasakitan natin yung mga tao na nasa depressed na kalagayan, mga kawawang kalagayan, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya,
hindi natin ginawa yan dun sa tao. Ginawa natin yan sa ating Panginoong Jesus. At doon sa mga hindi tumulong o naging patay mali siya, ay gano'n din ang sasabihin. Ako'y hubad, hindi niyo ako pinaramtan, nagutom, hindi niyo ako pinakain, nauwaw, hindi niyo ako pinainom, walang matuluyan, hindi niyo ako pinatuloy, nabilanggo, hindi niyo ako dinalaw. Sasabihin nila, kailan nangyari yon? Ang hindi ninyo ikaginawa sa mga abang tao, sa aking mga kapatid, ibig sabihin po yan, ang mga kapatid po kasi ng Panginoon, yung mga naglilingkod sa Kanya. Diba? Pag hindi ninyo yung tinulungan, ako ang hindi nyo tinulungan. Yan. Kaya po, ang tunay na tao na mayroong magandang relasyon at nakapundasyon kay Kristo, yan po ay marunong magmalasakit. Lalo na sa kapatid sa pananampalataya, sa kanyang mga kababayan at mga maralita na wala na pong ibang inaasahan kung hindi ang Diyos. So, ito po yung panahon na tayo po ay mayroon po dapat tinatawag na puso na katulad ng isang mabuting Samaritano. Pagkat yung kwento ng Panginoong Hesus tungkol po sa mabuting Samaritano na nakakita siya ng bugbog, nakahandusay, wala nang kakayanang tumayo, wala nang kakayanang ipagamot ang sarili. Nung makita po ng isang mabuting Samaritano, siya po ay kaagad na umalis doon sa kanyang sinasakyan dahil dinaanan niya, nakasakay siya sa ang paglalarawan ay sa isang asno. At siya po ay bumaba at pinuntahan yung nakahandusay na binugbog ng tulisan. Yung iba, mga dumaan lang, tiningnan lang, walang pakialam. Dalawa yung dumaan, ang Levita, ang saserdote, na kung saan ito yung larawan ng mga taong mga reliyoso pero walang pagmamahal sa kapwa. No. Pero yung isang mabuting Samaritano nung makita na nakahandusay, wala nang kakayanan sa sarili, lupaypay at bugbog at sugatan at nasa panganib na tuluyang mamatay, nasa asno, sabi ng Panginoon, bumaba siya at pinuntahan at ginamot, ginawa ng first aid. So, marami po yung kontento na sa kanilang mga kinalalagyan, ayaw nang bumaba. Dahil nasa magandang katayuan, ayaw nang lingunin at ayaw nang tingnan yung mga binugbog ng trahedya o nakaranas ng mga matinding kalamidad, bugbog ng mga problema, bugbog ng mabibigat na pagsubok, bugbog ng mga gawa ng dyablo, hindi ho nila ito binibigyang pansin. Pero kung tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin, nakasalig ang buhay natin kay Kristo, hindi pwedeng mabuhay tayo ng walang pakialam. Tayo ay nabuhay para tayo ay makialam sa mga tao na nangangailangan ng saklolo, mga tao na nangangailangang abutin. Diyan po makikita ang ating pagiging isang tunay na Kristiyano. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pasanin sa isa't isa. Diyan ninyo matutupad ang utos ni Kristo. So ipinapahintulot din ng Diyos, minsan may mga tanong, bakit ito nangyayari? Ang mga ganitong klase ng kalamidad, mga kahirapan, mga pandemic. Alam mo naman sa mundong ito, sabi ng Panginoong Hesus, 16:33 ng aklat ng Juan, may kapighatian kayo sa sanlibutang ito, pero laksan ninyo ang inyong loob, dahil nagtagumpay na ako sa sanlibutang ito. Ayan. So ibig sabihin, hindi tayo exempted. Makakaranas tayo ng mga iba't ibang malulungkot na pangyayari, trahedya, kabiguan sa buhay, mga iba't ibang masasalimuot na sitwasyon ng buhay. Hindi tayo exempted. Pero sabi ng Panginoon, kailangan maging malakas ang loob ninyo, maging determinado kayo. Nagtagumpay ako sa mundo at lahat ng nananalig sa akin ay magtatagumpay din. Kaya ang tanging pag-asa ng isang tao para hindi siya mabuwal ay manatili ang kanyang matibay na pananalig sa batong pundasyon, sa isang pangalang ibinigay sa silong ng langit na nagliligtas at makapagliligtas sa tao, at iyan ay ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya po,
unang mahalagang puntos na gusto kong bigyang diin para maging matatag ang ating pong pagkakasalig sa batong pundasyon ay una po ay yung pagkakaroon natin ng pananampalataya, matibay na pananampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay lubos na pagtitiwala o ipagkakatiwala mo ang lubos ang iyong sarili. Hindi sa tao, hindi sa anumang bagay ng mundong ito, hindi sa tao, kung hindi kay Kristo lang talaga. Kaya nga, ang taong wala kay Kristo ay talaga pong kapag dumating yung mga unos at problema, ay yan po yung halos hindi ho nila alam ang kanilang gagawin at yung iba po ay halos magbikti na. Pero pag na kay Kristo ka, laging buhay ang iyong pag-asa. Kaya ang ating unang tukod para tayo po ay maging matatag sa ating buhay pananampalataya kay Kristo ay ang pananampalataya. At ang pangalawa pong tukod para po di tayo mabuwal, manatili tayong nakasalig sa pundasyon na walang iba kundi si Kristo, ay ang mga salita ng Panginoon. Na kinakailangan ito po ay lagi nating nininilay, binubulay, pinag-aaralan, sinasaliksik, sapagkat ito po ay tutukod sa atin, lalo na sa panahon na humahambalo sa atin ang bagyong physical, bagyong espiritual, lahat ng klase ng bagyo ng buhay kapag dumating po sa atin, pag tayo po ay nakapundasyon sa salita ng Panginoon, hindi po tayo matitinag. Ayan, bakit po? Sabi ni Kristo, Joshua chapter 1 verse 8, sabi po doon, saliksikin ninyo at basahin ang aklat ng Panginoon. I-meditate nyo day and night. Sabi doon, ikay giginhawa at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan sa buhay. So kung tayo po ay laging nagbubulay, nag-aaral ng salita ng Panginoon. So ang sabi po doon, at ito ay ating maisasagawa, maisasakatuparan sa ating buhay, ang matiwasay o maginhawang buhay ay ipagkakaloob sa atin. Kahit may bagyo at may problema, damandama mo ang kapanatagan ng kalooban, maginhawang yung pakiramdam dahil ikaw ay mayroong pinanghahawakan na salita ng Panginoon. Tulad ng Hebreo 13:5, ang pangako ng Diyos, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Yan. Kapag kayo nakapundasyon sa salita na yan, kahit na po anong lakas ng bagyo at trahedya ang dumating, hindi ka panghihinaan ng loob, sapagkat ang salita ng Diyos iyong pinanghahawakan. Sabi din po sa aklat ng Pahayag o Revelations chapter 1 verse 3, sabi po doon, mapalad ang taong nakikinig, ang taong bumabasa, ang taong nakikinig, at nagsasagawa ng lahat ng nasusulat, sapagkat ito po ay matutupad. Ayan. Kaya nga po, sa isang tao na talagang nakaugat, nakapundasyon sa ating Panginoong Hesus, nakapundasyon sa salita ng ating Panginoon, hindi po tayo matitinag, hindi po tayo manlulupaypay. Hallelujah. Kaya po, purihin ang Panginoon sa mga magagandang mga salita niya na nagpapalakas ng ating loob. Kaya po, huwag tayong bibitaw sa salita ng Panginoon. Huwag tayong bibitaw sa salita ng Diyos. At salamat, mayroon tayong ganitong programa na sa pamagitan ng programang ito, tayo po ay nadudulutan ng ikasisigla at ikalalakas ng ating buhay pananampalataya. At natutukudan po tayo sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na nakatanim po sa atin. Tayo po ay natutukudan para hindi po tayo manlupaypay, di tayo bumagsak at di tayo mawala ng pag-asa. So, mahalaga po yan. Kaya po, ang unang tukod na dapat laging nakatukod, yung tukod po kasi, hindi po magiging matatag yun kung hindi nakatayo sa matibay. Si Kristo yung tinatayuan ng tukod. Tukod ng pananampalataya, tukod ng salita ng Diyos. Yan. Pag wala ka po niyan, nako, madali kang manghina. Pero katulad ng isang lamesa, katulad, ako po'y nakapwesto sa isang matibay na lamesa. 4 po ang tukod niyan eh. Kapag ka
isang tukod po ang nawala, babagsak po yung lamesa. Di mo pwedeng daganan ng mabigat, pwede pong matumba. Pagkamat may lamesang tatlo yung pinakapaa, pero hindi po talaga yun ang disenyo ng isang table. Yan po ay matibay kapag po apat po ang paa niyan. Gayon din po sa buhay Kristiyano, mayroon tayong apat na tukod na dapat nating pangalagaan sa panahon ng tagbagyo o mga trahedya, sa panahon na tinatawag nating last days, sa end time na sitwasyon na lahat ng mga kalamidad ay nangyayari na iba't ibang kalamidad. Mahalaga, ma-check mo ang iyong tukod. Kailangan maayos yan na nakatukod, nakabaon ang tukod na yan sa batong buhay, sa batong pundasyon. Nang sabi doon sa binasa natin sa Aklat ng Mga Gawa 4:11 at 12, si Kristo ang batong panulukan, na siya lang ang pangalan, wala nang iba para ligtas ang tao. Isa lang ang ligtas at tagapagligtas sa lahat ng tao. Ligtas na pagtiwalaan at paglagakan ng ating pag-asa. Si Kristo lang po yan. So, pangatlo pong tukod na dapat mapanatili sa ating buhay para hindi tayo manlupaypay at manghina ay ang tukod ng panalangin. Sapagkat ang sabi nga po sa aklat ng unang Tesalonica 5:17, tayo ay manalangin ng walang patid o tuloy-tuloy, maging mapagpatuloy tayong mapanalanginin. Bakit po mga kapatid? Makikita po natin dito po sa aklat ng Efeso 6. Ayan, Efeso 6:18. Sabi po dito, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamagitan ng mga panalangin. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. At si Pablo mismo humingi ng panalangin sa sunod na talata, ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Ayan. So dito po ay makikita natin mga kapatid na sinasabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa taga-Efeso talatang 18 na tayo'y kinakailangan na laging magkaroon ng panalangin at laging magsumamo. Ibig sabihin ng panalangin na pag may pagsusumamo ay yun pong ikaw ay talagang humihikbi at talagang ikaw ay nananambitan. Yung malalim pong Tagalog to. Nananambitan ka, maging ang ating Panginoon Jesus nung nasa kalagayang tao, nung siya po ay haharap sa isang matinding pagpapakasakit nung nasa halamanan ng Getsemani, ay nanalangin siya na halos dugo na ang iniluha. At ang sabi niya ay kung maaari ay lumipas sa akin ang sarong ito, pero huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So lagi tayong manalangin na mangyari at matupad, magawa natin kung ano ang kalooban, ang nais ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. At nakapaloob din sa dasal na Ama namin yung salita na gawin nawa ang kalooban mo, umagawa nawa namin ang kalooban mo kung paano sa langit ay gayon din maipamuhay namin dito sa lupa. Ayan. Na tayo ay manalangin na tuloy-tuloy na ang kalooban ng Diyos ang mangyari at masunod sa ating buhay. Kaya po nasusulat at utos mismo na tayo ay manalangin ng tuloy-tuloy sa ating Panginoon. Dahil po, less power. Pag ikaw ay walang panalangin, no power, no prayer, no power. Kaya para po tayo po ay mapanatili ang ating power, ang ating lakas, ang tatag na ating pananampalataya, ang init at sigla sa gawaing paglilingkod sa Diyos, lagi po tayong manalangin. Kaya po, kung tayo ay araw-araw na nakapagsasahimpapawid ng ating programa, di ba? May Word of God tayo, may prayer lagi tayo. Aba pag ikaw ay laging nakikinig, yung binabanggit ko na
na mahalagang tukod ng ating buhay pananampalataya, yung ating prayer at yung Word of God, ay nami-maintain mo na agad. Kung ikaw ay hindi masyadong palabasa at ikaw naman ay araw-araw nakikinig sa ating live, ay nakakabasa ka na, nakakarinig ka pa kung sinasabayan mo ako sa pagbubuklat sa Biblia. Di ba? Laking tulong itong ating ginagawang programa. Dito rin sa programang ito, tayo ay nakakaroon ng mga tinatawag nating mga word of encouragement na nakakapagpatibay sa ating pananampalataya. Di ba? Yung tatlong binabanggit kong mahalagang tukod. Una, matibay na pananalig sa pundasyon ng ating pananampalataya, walang iba kay Kristo. Pangalawa po, palagi ang pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos. Pangatlo po, pananalangin. Yung lahat po, yung tatlong nabanggit kong yun, lahat po ay ating napagsisirbisyuan o naidudulot na ibibigay natin sa tao. Kaya nga, habang tayo'y mayroong mga ganitong programa at lagi tayo nakakapagsahimpapawid, yung ating tukod ay napapatibay. Sa panahon ng bagyo sa physical, emotional, yun po ay yung mga pagsubok, at yung bagyong physical, katulad ng bagyong Rolly, Yoni, at marami pang mga bagyo na dumating at darating, hindi ho tayo mawawalan ng pag-asa. Bakit ho? Matibay ho ang ating tukod. Ayan, tukod. Nakatatlo na tayo. Pang-apat na po tayo. Para po laging matatag na katulad nga ng isang lamesa na hindi magagamit kung kulang ng tukod. Hindi pwedeng patungan, madaling matumba kapag po kulang ng tukod. So, pag ang lamesa ay kumpleto ng tukod, apat yung tukod, ay kahit tulugan mo yan, kahit higaan mo yan. Di ba? So, mahalaga po ito. Itong apat na tukod sa ating buhay pananampalataya. Kahit mabigat na problema ang dumating sa iyo, makakaya mo pag kumpleto ka ng tukod. At alagaan mo ang tukod na yan. Dapat yan ay hindi nakatukod sa mundong ito, hindi nakatukod sa pera, hindi nakatukod sa tao, hindi nakatukod sa mga bagay na pangkasalukuyan. Kasi lahat po yan lilipas at mawawala. Nagbabago. Dapat po nakatukod sa hindi nagbabago. Sa batong pundasyon, si Kristo. Nasabi nga sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. Kaya pag sa Kanya ka nakasalig, talagang matatag na matatag ka. Ano ba po yung pang-apat na tukod na dapat pong mapanatili sa ating buhay? Yan. Ika-apat na tukod. Huwag tayong manghinawa sa paglilingkod sa Panginoon. Serving God. Yan. Continually. Tuloy-tuloy na pagsiserve. Tagbagyo man, anumang nangyayari, may pandemic man, may kalamidad man, anumang nangyayari, continuous lang tayo na gumawa ng pagsiservisyo sa Diyos. Kung anumang kakayanan at talent ang nasa iyo, patuloy mong gampanan. Tinawag ka bilang preacher, mangangaral. Patuloy ka lang sa iyong ginagawa na pangangaral. Mayroon kang gift sa pagtulong, kahit panahon na may mga nadating na problema at may kakayanan kang tumulong, tumulong ka. Part po yan ng pagsiservisyo sa Diyos. Anong talent ang nasa iyo? Ikaw ba ay gifted sa music? Member ka ng choir? Kahit na may mga dumating na trahedya, kalamidad, pandemic, huwag kang manghihina, huwag mong bibitawan ang pagsiservisyo sa Diyos. Ako po ay nalungkot dahil may isa po akong church na tinutulungan po dito sa Camarines Norte. Sabi sa akin nung nasa music ministry na isa sa pinagkakatiwalaan, naku ika, nung matigil yung mga worship service ika sa church, abay ka ay nangawala yung member ng choir.
ay siyempre po, inaasahan nila yun, tuwing may gawain, nandun sila sa church para magpagamit. Ay nung masuspindi po ang mga church services, ay hindi sila nagamit. Ay nanghina, nang lupaypay, nawala yung gana, nawala yung init sa paglilingkod. O, tingnan po ninyo yan. Kaya po, pagka ang tao hindi po nagampanan yung dapat niyang gampanan ayon sa gawain na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, manlalamig po. Yan. Kaya po, wag po tayong bibitaw sa paglilingkod. Ako po, kung hindi na po ako makakapangaral, at kahit naman po sa totoo po, kahit po wala tayong live, eh yung mga pwedeng ma-Bible study, tuloy-tuloy lang po kami. Kahit na minsan umuulan, inuulan, bagyo-bagyo, basta't po pwede, at sasabihin ng aking mga kontak, oh, pastor, pwede ka ika-evangelist, mag-preach dito sa amin, kahit na medyo masama ang panahon. Ay, pinupuntahan ko po, basta't kaya po at may lakas yung katawan ko. Tuloy-tuloy po yung aking pagsiservisyo kasi ito po itong kuling iniatang sa akin ng Panginoon. Kaya kung anong kakayanan yung nasa iyo, wag mong i-stack yan. Kung ikaw ay gifted sa music, tuloy lang. Paggamit tayo sa Panginoon. So, lalo na ngayon, nabalik na po ang ating mga worship service. At sa totoo lang po, wag naman po tayong, kumbaga sa wag na hindi tayo nag-iisip ng ibang paraan. Kung ikaw ay halimbawa nasa music ministry, tapos ay biglang nasuspindi ang mga church services, ibig bang sabihin nun, wala ka nang pwedeng gawing paglilingkod? No. Lahat ng pwede nating gawin, ay gawin natin. Ayon sa kakayanang nasa atin. I-discover mo, baka may iba ka pang gift. May gift ka sa pag-i-evangelize. O, kung hindi ka na tumatayo as choir, member ng choir sa church, pwede kang gamitin sa evangelism. Mag-evangelize ka. Eh siguro naman po, pagdating po sa prayer, eh kaya mong gampanan yan kahit nasa bahay ka. Gampanan mo. Kasi pag ang isang uri ng trabaho sa Panginoon, binitawan natin, yan po ang magiging dahilan na babagsak po tayo. Kaya po ang kalakasan ko po, yung tuloy-tuloy na nagpipreach, nangangaral, yan po ay nagiging tukod po sa akin. At ako'y nagpapasalamat na yung salita ng Panginoon na sinasabi po, ang nag-iibanghelyo ay sa ibanghelyo mabubuhay, eh talaga pong nangyayari po sa akin. Eh alam nyo naman po, ako po ay member ng PWD. Dahil po ako po ay na-aksidente nga at injured ang aking mga paa, hindi po ako nakakalakad, hindi po ako nakakalakad ng maayos. Para po tayong iingka-ingka at bukod sa roon, hindi tayo pwedeng magbuhat ng mabigat. Dahil 12 operation na po ang dinaanan ko. Oh, bukod pa po sa roon, ay sa edad nating ito, ang hirap na pong magtrabaho. Sabi ko nga, mayroon pong lupa na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon doon sa resort, pero hindi ko na po kayang magbungkal. At dahil ako po ay high blood at diabetic, eh hindi po talaga ako pwede na sa mga hardworking. Ay paano po ako susurvive? Ay katulad po nito, mayroon po akong 2 pamilyang sinusuportahan at tinutulungan po doon sa island. May ministry po tayo kahit sa mga tribe mission sa mahihirap na lugar. Eh paano po yung ating mga pangangailangan? Ay kung may dumating pang kalamidad, may mga dapat tayong kumpunihin sa ating tirahan, sa ating pong home base. Saan po ako kukuha? Pero alam po ninyo, ang salita ng Panginoon nagsasabi na ang nag-iibanghelyo ay sa ibanghelyo mabubuhay. Sa pamamagitan na lang din po ng palagi ang pagsasahipapawid ko ng programang ito, ay may mga taong hinihipo at nahihipo ng Panginoon na magpadala ng mga tulong at suporta sa atin. At salamat din po sa makabagong teknolohiya natin na kahit na po nasa malalayong bansa, pag sila po hinipo ng Diyos, sa pamamagitan po ng Western Union, sa pamamagitan po ng pagtatransfer sa account, sa pamamagitan po ng mga remittance, ay nakakaabot po yung kanilang tulong. Kahit na po hindi po kalakihan, at least po ay may mga pumapasok na nagiging tukod po sa akin para hindi po ako huminto at hindi po ako manlupaypay at hindi po ako magutom at hindi po ako maghirap at mabili ko po ang aking maintenance. Malaki po ang aking maintenance sa aking health. So,
Kung wala pong mga tao na gagamitin ng Diyos na pwedeng sumuporta at tumulong, ay manghihina po ako kasi sila po ay nagsisilbing tukod sa akin. Pero yung tukod na yun ay nagpapatuloy at nagiging matatag at matibay dahil patuloy kong ginagampanan ang pagsiservisyo sa Diyos. Kaya yung pang-apat na tukod na dapat nating pangalagaan sa ating buhay ay yung tuloy-tuloy na pagsiservisyo sa Panginoon. Ang pagbibigay, ang pagtulong ay part po ng pagsiservisyo. Maaring kayo po ay hindi namin kasama sa mga gawaing pagmimisyon, sa mga evangelism, pero kung kayo'y nagpapadala ng inyong mga tulong at suporta, sa pamagitan ng tulong at suporta ninyo, nakakabili kami ng pagkain, ng kailangan namin, nakakasakay kami sa mga sasakyan, sa pagtatravel. Hindi kami makakapunta sa mga pupuntahan namin at hindi matutugunan ang pangangailangan namin kung walang tao na ang ministry ay pagbibigay o pagtulong. Ang laki po ng part niyan. Ay hindi nyo pwedeng sabihin, ay nasa malayo ako, hindi ako pwedeng makasama sa misyon, ay hindi na ako makakapagserbisyo sa Diyos. No. Ang pagbibigay at pagtulong sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon ay isang uri ng pagsiserbisyo. Hindi man kayo nakakapag-evangelize, nakakapag-misyon sa mga tribo, hindi kayo nakakapunta sa mga krusada namin, kung kayo nagpapadala ng inyong mga love offering, yung iba nga ay tithes pa yung kanilang ibinibigay, abay malaking tulong po yan. At ako po ay nagiging daluyan, alulod lang. At pagka pumasok po sa akin, ang pera po ay hindi po nagsusobra, ay lagi pong kulang. Bakit po? Dahil po, hindi po tayo taong makasarili sa pagpapala. Dumadaan lang po sa akin. Minsan nga po ay 50 pesos lang natitira sa wallet ko. Pero pag nauubusan po ako, may tao na namang hinihipo, bigla pong magme-message sa akin. Yung iba po ang tawag sa akin ay Pastor Digoy, yung iba po ay Pastor. Yung iba, Brother Digoy, mababasa ko lang, Brother Digoy, magpapadala ako ng love gift sa iyo. Ayan, kahit po minsan may pa-500, hindi na po dumadaan minsan sa Palawan, hindi na po minsan sa account ko. Aba, ang daming paraan po ngayon eh. Yun pong smart padala. Pagka mga small amount po, sa smart padala, yung iba po sa Palawan, yung iba po sa account ko. Hindi naman po yun araw-araw. Ibig kong sabihin, hindi naman natatapos ang isang buwan na wala pong nagpapadala ng mga tulong. Kasi ministry po nila yon. Ministry of help. Ministry of giving. Iyan po ay gampanan natin sa abot ng ating makakaya. At pag tayo po ay nagpagamit sa mga ganitong kaparaanan, na ipagpapatuloy natin ang gawaing paglilingkod sa Diyos. At tayo po ay natutukulan ito. Isang tukod po yan sa atin. Pero hindi ibig sabihin, ay nagbibigay na kami, tumutulong na kami sa mission, may mga mission offering na kami, mayroon na kaming love gift sa aming preacher, mayroon na kaming love gift sa mission, ay hindi na kami magpipray, hindi na kami magbabasa ng Word of God, hindi na kami makikinig sa mga pangangaral ng Word of God. Mali po yun. Hindi titibay ang inyong pananampalataya, hindi magiging matatag ang inyong tukod, hindi titibay ang inyong pananampalataya kung walang Word of God, walang prayer, walang paglilingkod na gagawin. Kaya yung apat na yan, para po maging matatag tayo, na nakatukod sa matibay na pundasyon, walang iba kundi si Kristo. Yung apat na tukod, pangalagaan natin. Tukod ng pananampalataya, tukod ng salita ng Diyos. Actually po, hindi naman titibay ang pananampalataya pag walang Word of God, di ba? 10:17 ang aklat ng mga taga-Roma. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig kung may nangangaral. Kaya po nagsasama-sama yan. Parang katulad po ng apat na paa ng lamesang ito, magkakahiwalay ito, pero magkakakoneksyon po yan. Bakit? Subukin po ninyong ihiwalay yung isang paa, di magiging mabuhay po yung lamesa, may madali hong matumba pag nadaganan, hindi yung magagamit. Babagsak po yan. Ganun din po ang ating buhay. Pag nadaganan tayo ng problema, nadaganan tayo ng iba't ibang alalahanin sa buhay, hindi ho tayo magiging matatag, babagsak po tayo. Pero kung kumpleto tayo ng tukod, matatag po tayo. Tukod ng pananampalataya, tukod ng salita ng Diyos, tukod ng panalangin,
at tukod ng patuloy na paglilingkod. Ang apat na binanggit ko po ay panatilihin natin sa ating buhay at sa gayon, mananatili tayong matatag at matibay. Ano man ang dumating sa ating buhay, hindi tayo matitinag sa ating relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po. Salamat po at magandang umaga po muli sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa programang ito. At muli po tayo po'y sama-samang manalangin at pasalamatan natin ang Diyos sa kabila ng mga trahedya, sa kabila ng mga kalamidad. Nagpapatuloy po ang ating programa. Yes, purihin at pasalamatan natin ang Diyos. Kung kayo may mga prayer request na gusto po ninyong iparating, ay inyo pong sambitlain habang kayo ay nandyan sa inyong mga lugar na kinalalagyan, nakaupo, nakatayo, nakahiga, o kung ano man ang inyong ginagawa, kung pwede ay pansamantala kayong tumigil at maglaan ng oras para po sa ating gagawing panalangin. Sambitlain po ninyo ang inyong mga prayer request, karaingan na gusto nyong ilapit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At narito po ako para po bumak up sa inyong mga prayer request. Problema man sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa kabuhayan, sa pananalapi. Ano mang problema, emotional problem. Mga pangyayari na nagdudulot sa inyo ng depresyon, kalungkutan. Ilapit natin sa Panginoon sapagkat sa panalangin at pananalangin ng taong may pananampalataya ay walang imposible. Ang lahat ay may pangyayari. Sige po, mahal na kaibigan, kapatid at taga-subaybay. Tayo po ay dumako sa panalangin. Mayroon ka bang sakit karamdaman? Ilapit mo sa Panginoon at hingin mo ang kagalingan at narito ako para manguna sa pananalangin. Sige po. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, ang maraming makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa patuloy na pagsasayang papawid ng programang Bread of Life na sa kabila ng mga trahedya, mga malalakas na bagyong dumaan, ay muli mayroon pong maayos sa supply ng kuryente at muling naka-ere po o nakapag-ere kami ng programang ito. Purihin ka, Panginoon. Salamat din po sa mga salita ng buhay na nagdudulot ng pag-asa at kalakasan sa amin. Salamat po sa mga word of encouragement. Hayaan po ninyo, Panginoon, na sa umaga pong ito, kami po'y sama-samang lumapit manalangin at idulog sa iyo, Panginoon, ang bawat hilain at pangangailangan ng bawat isa, especially ng aking mga tagapakinig sa programang ito. Ang dalangin ko, Panginoon, iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay at itunghay po ninyo ang iyong paningin mula sa kalangitan. Ang bawat isa ay iyong abutin at katagpuin saan man sila naroon at ano man ang kanilang pangangailangan at problema. Mahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, na Diyos na mga patriarka, banal na propeta at apostolis, na Diyos na lumikha ng langit at lupa, pinakamakapangyarihang Diyos. Ang kahabagan po ninyo, Panginoon, ay iyo pong ipadama sa bawat isa na ngayon ay talaga pong mayroon pong mga kalungkutan, may nararanasang mga depresyon, mayroon pong nararanasang nasa banig ng karamdaman, may mga problema sila sa kanilang health, may problema sila sa finances, sa pangangailangan sa araw-araw. Mahabaging Diyos, hindi ko alam ang bawat prayer request ng lahat ng aking tagapakinig. Pero ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam ng lahat sa lahat ng pagkakataon, hindi natutulog na Diyos, lagi namin pwedeng lapitan sa lahat ng oras. Ngayon ay buong puso kaming dumudulog sa iyong luklukan ng awa upang itaas sa iyo sa panalangin ang bawat pangangailangan at problema ng lahat ng aking mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang ito. Lord, extend your grace, O Lord, O God. Hallelujah! Extend your hands saan man naroon ang aking mga taga-subaybay. May problema man sila sa kanilang personal na buhay. Lord, tulungan mo sila na malutas ang kanilang problema. Problema man ito sa kalusugan, sakit karamdaman. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako'y nagdideclare ng miracle healing mula ulo hanggang
talampakan, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa bituka, rheuma, arthritis, maging cancer man yan, sakit sa buto, lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nagde-declare ng miracle healing na maranasan ng bawat isa. Receive your healing in the name of Jesus. At tunay na dumaloy sa iyo ang masaganang buhay, ang malusog na pangangatawan sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! At ang iba pang mga problema, Panginoon, lalo na sa pinansyal na aspeto ng buhay, sa mga tinamaan ng kalamidad na nagdaraw na wala ng bahay, wala ng makain. Ama, sa pangalan ni Jesus, buksan mo ang durungawan ng iyong kalangitan. Hipuin po ninyo mga tao na may pera, na may mga sapat na resources, na magkaroon sila ng pusong mabagin upang abutin ang aming mga kababayan na nakaranas ng malubhang hagupit ng bagyong Ruli na labis na napinsala. Buksan po ninyo, Panginoon, ang puso ng mga taong may pera, ng mga mayayaman sa aming minamahal na bansa, at maging ang mga kababayan namin na nasa ibang bansa na nagtatamasa ng kasaganaan. Lord, tanggalin po ninyo ang kasakiman sa mga mayayaman, sa mga may pera, sa mga may kakayanang tumulong. Buksan po ninyo ang pusong matulungin sa kanila upang ang aming mga kababayan na nasa miserableng kalagayan dahil sa mga kalamidad na ito, maabot po sila, Panginoon. Lord, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami nagsusumamo at nananalangin na ang espiritu ng pagiging matulungin ay kumilos sa puso ng mga taong may pera. Alsin po ninyo ang kasakiman, maging sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Lord, mawala nawa ang matinding korupsyon. Huwag nawa makurakot ang mga pundo para sa kalamidad, para pag dumating yung mga ganitong pagkakataon na wala nang makain ang aming mga kababayan dahil sa trahedya, ay mayroon po silang maipagkaloob sa aming mga kababayan. Patuloy po kaming nananalangin na ang iyo pong kaawaan ay tunay na padaluyin po ninyo sa mga kapuspala na minsan nga po wala na silang makain, nawasak pa ang kanilang tahanan, nandun sila sa sitwasyon na wala na po silang masilungan, wala na po silang matulugan. Ang mga kababayan kong Bicolano, itinataas ko sa isang panalangin at ako'y luhaang dumadalangin sa iyong luklukan ng awa. Help us, O God. Tulungan po ninyo ang mga kababayan ko. Opo, Panginoon. Ngayon ay panahon na ang puso ng mabuting Samaritano ay madamanawa ng lahat ng mga may pera, ng mga nasa matataas na tungkulin sa aming pamahalaan. Madama po ng bawat isa sa amin. Maging ang mga kababayan namin na nasa abroad, na nasa komportabling kalagayan, hipuin po ninyo sila, Panginoon. Magkaroon sila ng burden, magkaroon sila ng compassion para po sa mga abang tao. Lord, hindi kami makakaharap sa iyo na kami ay naging makasarili at naging gahaman, na hindi kami natutong magmalasakit at magpadama ng pagmamahal sa aming kapwa. Anumang relihiyon, anumang organisasyon, anumang saman ang kinabibilangan ng bawat isa, ang dalangin ko, Panginoon, sa panahon na sunod-sunod na bagyo at kalamidad ang dumarating sa aking mga kababayan sa iba't ibang lugar ng aming bansa, ang dalangin ko, ang mga may pera, hipuin po ninyo sila upang sila ay bumaba buhat sa kanilang mga asnong kinalalagyan, maging silang good Samaritan, at tingnan ang mga nakahandusay naming mga kababayan na wala nang makain, walang tahanan, walang matulugan. Lord, hipuin niyo ang maraming mga tao ito na nasa mga komportabling kalagayan,
na maraming mga pera nakadeposito sa bangko. Pero sa panahon ng kalamidad, hindi sila nakakadama ng kabigatan. Walang ibang makapagpapalambot ng matigas na puso kung hindi ikaw lang, Panginoon. At kaming lahat, kasama ng aking tagapakinig, ay nananalangin. Hipuin niyo ang mga milyonaryo-bilyonaryo sa aming bansa at kahit na po sa ibang bansa para po sila ay magpadala ng tulong at suporta sa mga kababayan ko na nasa pagdaraho, mga walang matulugan, mga walang makain, mga nawalan ng mahal sa buhay. Ikaw lang, Panginoon, ang makagagawa ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Glory to your holy name, O Lord. Salamat po. Salamat sa iyong ginawa at gagawin. Salamat sa pag-abot mo sa aming mga mahal na mga kababayang nasa depressed, nasa kalunos-lunos na kalagayan. Salamat din po sa mga kapatiran na bukas palad na nagpapadala ng tulong sa iyong lingkod at sa ministeryong ito at sa marami pang gawain na dapat kong gampanan. Salamat sa kanilang mga suporta. Salamat sa apat na tukod ng aming buhay pananampalataya na nagpapatatag sa amin. Salamat sa aming matibay na pananampalataya relasyon sa iyo. Salamat sa iyong salita. Salamat sa mga panalangin at patuloy na nanalangin. At salamat sa mga patuloy na naglilingkod sa iyo sa anumang sitwasyon ng buhay. Maitaas ka at maparangalan, O Diyos, maluwalhati sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Salamat po, mahal na tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Sumabot po tayo ng 1 oras pagkat na-miss ko po yung pagsasayang papawid ng programang Bread of Life. Hallelujah. Salamat po at pansamantala po ako namamaalam sa umagang ito. Muli po ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay pansamantala pong magpapaalam sa inyo. At sa araw pong uli ng bukas, tayo po ay muling magsama-sama para po sa pagsasayang papawid ng ating programa. Purihin po ang Diyos at Diyos mabalos sa Indogabos, maray na aga, mga kababayan kong mga Bicolano at sa buong sambayan ng Pilipinas. Maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon at sa lahat ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At bukas pong muli, ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay nag-aanyaya sa inyo na samahan po ninyo ako sa pagsasayang papawid ng programang ito. Purihin ang Diyos. Paalam po. Bye-bye po.